Biglang may kumatok. Si bunso na lalaki, yung makulit. "Hoy, tagal mo naman dyan." "Ako naman." "Sabunin mo ako, Kuya Don. Ang baho ko na." Sabi ko, "Huwag ka nga sumigaw. Mag-isa lang ako rito." "Oh, pwesto ka na. Matakaw ka talaga. Ikaw ata yung nakarami ng barbecue kanina." "Hubad lahat. Patuluin mo katawan mo sa shower ha. Kukuha kita ng boxer." "May dala na ako, Kuya Don." "Magaling," sabi ko. "O ano, paliliguan na kita?" Tumawa lang siya. "Aba kuya, yung soap na ginamit mo kay kuya kanina, may natira pang bulbol. Alisin mo muna." Napailing ako. "Ang selan mo naman." Habang sinasabuon ko siya at nakatayo siya sa ilalim ng shower, napapahingal na siya. Bigla siyang nagsabi, "Kuya, baka labasan ako niyan. Ang sarap pala kapag ikaw nagsasabon." Pak! "Loko ka talaga. Puro kakalokohan." "Oh siya, punas na. Gamitin mo yung tuwalya mo." Tapos narinig ko pa siya nagsalita. "Kuya Don, tingnan mo si Junjun. Naglalaway oh. Kasalanan mo yan. Tigil-tigilan mo ako, Patrick. Lumabas ka na. Tapos ka na." "Kuya Will, in fairness, mas mahaba yata itong kay bunso." Pagbalik namin sa kwarto, tulog na yung isa kong kapatid. Kaya ginising ko na lang yung isa pa para siya na lang ang huli. "Hoy, okay ka na ba?" "Okay na ako, Kuya Don. Pero gusto ko ng tubig." "Sige, bumangon ka dyan. Samahan kita sa kusina." Pagkainom niya ng tubig, sabay bulwak sa shorts. Takbo agad sa CR, muntik pa madulas. "Kuya, ang baho. Amoy gamot talaga." "Kaya mo na yan mag-isa, tol." Bigla siyang reklamo. Si kuya hinugasan mo, ako ayaw mo." Tapos bigla kaming nakarinig ng boses galing kwarto. "Pag-untugin ko kayo dyan, para kayong mga bata." Sa inis ko, kunwari sinuntok ko siya. "Kuya, nanlalambot ako." Sabi niya, "Dami mong satsat. Alisin mo na yan, gusto ko nang matulog." Pagkahubad niya, napahawak siya sa tiyan. "Kuya, masakit yan ko." "Oh, di labas muna ako. Itain mo na yan. Wala namang lumalabas eh." Naasar na ako. Binuksan ko ang shower, pati ulo niya nabuhusan ng tubig. "Kuya, binuhusan mo pati ulo ko." Sigaw niya. Biglang bumangon si Papa, sinipa ng konti ang pinto ng CR. Isa pa sigaw, "Sige, patatayuin ko kayo sa labas." Si Papa naman, sabi ko sa sarili ko, may sakit na nga mga kapatid ko. "Don, sabi ni Papa, ayusin mo muna yan." Tumangulang ako kahit medyo inis. Pero syempre, bilang kuya, wala akong choice kundi asikasuhin sila. Habang sinasabon ko siya, tahimik lang siya. "Kuya Don, idol kita. Ang bait mo. Bulahin mo lelong mo." Sagot ko. Bigla tumayo si Junjun niya. "Aba, mula nung una hanggang pangalawa, pati ikaw tumigas din. Lahi ba kayo ng spring?" Tawa siya. "Kuya, sa aming tatlo, sino ang pinakamahaba?" "Pare-parehas," sagot ko. Ayoko makipagkumpara sa inyo. Pagkatapos niya, pinunasan na niya sarili niya pero nakatayo pa rin si Junjun niya. "Tara na, gusto ko na matulog," sabi ko. "Kuya, jack mo naman to, matigas pa rin eh." Pak! Sampal na may konting diin. "Wag mo ako lokohin, gago ka," sabay tawa. Matulog na tayo. Tahimik na kaming magkakapatid sa kwarto. Nakatulog na halos lahat ng may biglang malakas na katok sa labas. "Marlon! Marlon!" Si Lolo. Agad bumangon si Papa. "Tay, bakit po? Tulungan mo ako, di ko mabuhat si Imu." Ang sangsang ng amoy sa kwarto niya. Biglang bukas ng pinto namin magkakapatid. Don, anak, pakisuyo na lang si Lolo mo." Wala na akong imik. Tumangulang ako, tumayo, at sumunod kay Lolo. Pagdating ko sa kanila, sa sala pa lang amoy gamot na, parang Lysol. "Sige po Lolo, ako na bahala kay Emu." Una kong ginawa,
Kumuha ako ng towel at extra boxers niya. Pagpasok ko sa kwarto niya, "Brad, tara tutulungan na kita. Kaya mo pa ba?" "Brad, masakit katawan ko. Pasensya ka na, ikaw pa ang tinawag ni Lolo. Akala ko si Sir Marlon." Pagdala ko sa CR, sabi ko, "Tanggalin mo na yung shorts at boxers mo." Tumingin siya sa akin, may konting pag-aalangan. "Brad, antabay ka na lang sa labas ng pinto, kakayanin ko na." "Gago ka rin, kaya mo pala. Ba't kailangan mo pang istorbohin si Lolo?" Biglang may narinig akong bumagsak sa loob ng CR. "Emu!" Tawag ko. Bumukas ang pinto. "Huwag ka papasok, Brad. Please lang, baka pagtawanan mo lang ako." Napatigil ako. May halong hiya, pagod, at kung anong kaba sa mukha niya. Parang may tinatago o baka may nararamdaman na hindi rin niya maipaliwanag. Pagpasok ko sa banyo, napahinto ako. "Kuya Will," natulala talaga ako sa nakita ko. Hindi pa pala circumcised si Emu at ang laki ng junjun niya. Parang kabayo ika nga, pero di ko pinahalata. Tumuloy lang ako sa ginagawa ko. Binuhusan ko siya ng tubig. Sinabunan ko ang katawan niya, pati ulo niya, binuhusan ko na rin. Tapos tumawa lang ako para di mailang. Siya naman, tahimik lang. Parang malalim ang iniisip. "Emu," sambit ko. "Tikbalang ka ata. Anong klaseng junjun yan?" Tahimik pa rin siya. Maya-maya, nagtanong siya, "Brad, sana walang ibang makaalam na supot pa ako. Ayokong mabuli. Pwede ba yon?" "Masusunod, Mr. Tikbalang," sagot ko. Sabay tawa, pero bigla siyang naging seryoso. "Brad, alisin mo yung kwintas mo. May mararamdaman kang kakaiba. Subukan mo lang." "Ano naman kinalaman ng kwintas ko?" "Basta, alisin mo para malaman mo kung sino talaga ang nililinis mo ngayon." Sa pagkatao niya, nung inalis ko ang kwintas ko, "Kuya Will, may biglang nag-iba. Parang may dumaloy na kakaibang init sa katawan ko. Hindi ko maintindihan. Parang biglang naging magaan. Pero sabay may hatak, may tukso, may koneksyon." "Sige," sabi niya. "Sundin mo kung anong sinasabi ng isip mo. Ikaw na bahala mag-control." Napatitig ako sa kanya. "Brad, sa amin, sa tribo, bawal ang magpatuli. Ano nararamdaman mo ngayon?" Hindi ko alam bakit, pero nasambit ko. "Emu, parang asawa." Tahimik siya. "Sige, isuot mo na ulit ang kwintas mo. Ibalik mo kung anong gusto mong maramdaman." Nang maisuot ko uli ang kwintas, bigla akong natauhan. Parang bumalik ako sa dati. Parang normal lang, kilala ko lang siya. "Mamili ka, Brad," sabi niya. "Yung naramdaman mo nung wala sa leeg mo ang kwintas, o yung nararamdaman mo ngayon." "Hindi kita pinipilit, Brad, Kuya Will." Di ko alam kung bakit, pero inalis ko ulit ang kwintas ko. Ako na ang kusang gumawa nun. "Iba yung nararamdaman ko, Emu. Parang may hatak ka sa akin." Pero sabi niya, "Wag muna ngayon, kasi kaka-recover pa lang ako sa pagkalason. Sa susunod, kung gugustuhin mo pa." Pagkatapos nun, nagbihis na siya at umuwi na rin ako sa bahay namin. Pagkahiga ako sa kama, akala ko makakatulog na ako agad. Pero maya-maya, tumabi sa akin ang bunso kong kapatid na lalaki. Niyakap niya ako. Normal lang naman to dati, Kuya Will. Sanay na kami sa ganun. Pero nung gabing yon, inalis ko ang yakap niya. Hindi ko alam kung dahil ba yun kay Emu o sa sarili kong iniisip. Pero eto ang mas ikinagulat ko. Tuwing inaalis ko ang kwintas ko, parang may hinahanap akong hindi ko maintindihan. Parang uhaw ako kay Emu. Kinabukasan, maayos na ulit ang lahat. Si Papa, umalis na rin ng maaga. Lumipas ang mga linggo, pati buwan. At sa totoo lang, naging tahimik lang ang buhay. Wala nang nangyari sa amin ni Emu. Kaya kong kontrolin ang sarili ko.
at pinili kong manatili sa ayos. Dumating ang kaarawan ng bunso naming kapatid na babae. Sa simpleng handaan, naghintay kami, pero hindi dumating si Papa. Nang dumating siya kinagabihan, para bang walang nangyari. Nakangiti pa, pero nang sabi niyang, "Nakalimutan ko," dun ako napuno. "Nakalimutan mo?" Sambit ko. "Ang kaisa-isa mong anak na babae? O dahil mas abala ka na sa pamilya mo sa kabila?" "Doon? Tama na," sabat ni Mama. "Ikaw, Mama, masyado ka ng martir. Tanggap mo na lang lahat." Nagpatuloy ako, hindi ko na napigilan. "Sabihin mo nga, Mama, lumaki ba kami nakasama si Papa?" "Hindi, kasi may iba siyang pamilya." Ngayon parang wala lang. Walang pasabi, biglang lumapit si Papa. At sa isang iglap, suntok ang inabot ko sa muka. "Kahit may ibang pamilya ako, kaya ko silang buhayin," sigaw niya. Hindi ako nagpahuli. "Oo, Papa ka namin. Pero sa tuwing may konti kaming pagkakamali, latay ang inaabot namin. Ang pagmamahal mo parang kondisyon. At kung magkunwaring ama ka, nagkukubli ka lang sa salitang disiplina, pero laro lang kami sa'yo." Bigla niya akong sinakal. Isang malakas na suntok ulit sa muka. "Matapang ka lang, Papa, pag ako ang pinagbubuntungan mo ng galit mo," sigaw ko habang namumuo ang dugo sa bibig ko. "Siguro nung bata ka, ikaw ang palaging sinasaktan ni Lolo. Kaya ngayon kami naman ang ibinabalingan mo ng sakit. May isa kang anak na babae, kahit man lang tawagan sa kaarawan niya, hindi mo ginawa. Anong klaseng ama ka?" Kuya Will, ramdam ko ang bawat suntok niya. Dumudugo na ang mukha ko. Nanginginig na ang katawan ko sa sakit at puot. Pero kahit ganun, tumindig pa rin ako. Kung paglalamayan niyo man ako ngayong gabi, at least napatunayan kong kaya kong ipaglaban ang mga kapatid ko. Tahimik saglit, pero bumulong siya. Malamig, mabigat. "Sige, magpakamatay ka na lang, para mabawasan na ng isang salot na bakla ang buhay ko. Salot ka sa lipunan, kinahihiya kita." Pagkasabi niya nun, Kuya Will, parang nabura lahat sa isipan ko. Pakiramdam ko, hindi na ako mahalaga. Tahimik akong lumabas. Dumiretso ako sa gilid ng tindahan ni Mama. Kinuha ko yung 2 bote ng gasolina na ginagamit ni Papa sa motor, at bago pa man nila ako mapigilan, ininom ko yung isa. "Sunugin niyo na lang ako," ang tanging nasabi ko sa mga kapatid ko bago ako tumumba. Bumula ang bibig ko. 2 gabi akong walang malay, Kuya Will. ICU agad ang bagsak ko. Pagdilat ng aking mga mata, para akong robot. May kung ano-anong aparato ang nakatusok sa katawan ko. Di ko maigalaw ng maayos ang mga kamay ko at mahina ang hininga ko. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig akong tinig, pamilyar. Si Papa. "Anak, Don, wag mo kaming iwan." Umiiyak siya. Inaamin ko, nasaktan kita, nasobrahan ako. Pero anak, ikaw ang panganay ko. Ikaw ang una kong pagmamalaki. Alam kong binabae ka, pero kahit kailan, hindi mo sinamantala ang pagkatao mo. Sa kabila ng lahat, may dangal ka. At bilang ama mo, dapat noon pa kita minahal kung sino ka. Malaya ka na ngayon, anak. Pero sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mahalin ka bilang tunay mong sarili. Di na kita pipigilan, di na ako magiging hadlang. Galaw mo lang ang kamay mo, anak. Ibig sabihin pinapatawad mo na ako. Tahimik. Pero unti-unti, ginalaw ko ang mga daliri ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata. At doon na kami nag-iyakan. Lahat ng kapatid ko nandoon. Hawak nila ang kamay ko, hinalikan ang noo ko, at sabay-sabay nilang sinabi, "Kuya, huwag ka na mawawala. Kailangan ka namin." Kuya Will, lumipas ang mga araw, buwan at taon mula sa pangyayaring yon. Hindi naging madali ang lahat.
Pinaglaban ko ang mga kapatid ko, hindi dahil mayaman kami, hindi dahil ako ang panganay, kundi dahil prinsipyo ang pinanghawakan ko. Nung lumakas-lakas na ako at nakarecover, kahit naudlot ang pag-aaral ko, bumawi ako. Pinilit kong bumangon. Hanggang sa ngayon, isa na akong professional. Nakagraduate, may hanap buhay, at patuloy pa ring nagsisilbing haligi para sa mga kapatid ko. Mga binata na rin ang mga kapatid ko. At isang gabi, tinawag kami ni Papa, ako at yung 3 kong kapatid na lalaki. Tahimik kaming naupo sa upuan sa harap ng bahay habang si Papa ay seryosong nagsalita. "Don," sabi niya, "bago ka magmahal ng iba, bago ka magmahal ng lalaki, unahin mo munang mahalin ang mga kapatid mo. Yung poultry, yung kamalig, pati yung warehouse. Akala mo kay lolo mo yon, pero akin talaga yon. Lahat yan ipagkakatiwala ko sa'yo. Ikaw na ang mamahala. Alam kong kaya mo." Hindi ako nakapagsalita agad. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, hindi na ako tinatago. Tinanggap ako, hindi lang bilang anak, kundi bilang tao. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang huling gabi ng bunso naming kapatid sa bahay. Kinabukasan kasi, aalis na siya papuntang Baguio para pumasok sa PMA. May konting salo-salo, may halong lungkot at saya. Tapos na ang despedida. Tahimik na ang lahat. Gabi na. Pagbalik ko sa kwarto, nagulat ako nang tumabi siya sa akin sa higaan. Tahimik. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. "Kuya Don," mahinang bulong niya. "Bago ako pumasok sa PMA, gusto ko sanang iregalo ang sarili ko sa'yo. Hindi ako magsisisi dahil ikaw ang una kong minahal. Ang dami ko ng beses na tinukso ka, pero lagi kang umaayaw. Ang dami ko ng pakiusap, pero hindi ka pumapayag. Pwede ba ngayon, kahit hawak lang, kahit yakap lang?" Napatingin ako sa kanya. "Oy, bunso," mahinang tugon ko. Kahit lasing ako, kahit gising pa ang damdamin ko, hindi kita magagawang saktan. Hindi ganun ang pag-ibig na tinuro ko sa'yo, at hindi rin ganun ang pagmamahal na nararapat mong makuha. Bunso, kahit pa sabihing mahal mo ako ang kuya mo, at bilang kuya mo, tungkulin kong protektahan ka, hindi ang samantalahin ang nararamdaman mo." Tahimik siya, pero alam kong ramdam niya ang kabigat ng salita ko. Mahal kita bilang kapatid, at habang buhay, proteksyon ko ang puso mo, pati dignidad mo. Dumako naman tayo kay Emu, Kuya Will. Birthday ko noon, malaki ang inuman. Pero kahit masaya, ramdam ko pa rin ang kakulangan kasi kulang na ang pamilya ko. Yung sumunod sa akin, sundalo na. Yung isa nasa PMA. Yung isa naman nasa Air Force. Yung babae naming kapatid, maestra na. Nung tapos na ang okasyon at tahimik na ang lahat, umupo ako sa isang upuan sa harap ng warehouse namin. Doon, tumabi sa akin si Emu. "Brad, tara, pahinga na tayo," sabi niya. Tumayo ako. "Emu, ikaw na ang mag-alis ng kwintas ko. Ikaw na rin ang magtago nito. Gusto ko naman maranasan ang kapayapaan sa pagkatao ko. Emu, kaya mo ba akong ipagtanggol kung sakali? Kaya mo ba akong mahalin kung sakali?" Sumagot siya. "Isinusumpa ko sa ngalan ng kalikasan. Ikaw lang ang mamahalin ko, di kita iiwan. Mula nung dumating ako dito, alam ko na ikaw na ang magiging asawa ko. Kahit takot ako sa iyo dati, ang paniniwala ko ang siyang masusunod." Pagdating namin sa kwarto, "Hindi ka masasaktan sa sandata ko," sabi niya. "Sa simula pa lang nung tinamnan kita, akala mo panaginip lang yon. Pero yun ang totoo. Aktual na nangyari yon. Binalot ka lang sa ilalim ng pantasya mo. Gagawin kitang isang babae ngayon. Iba kaming mga katutubo magmahal sa kama. Isang labas mo lang,
Mararamdaman mo ang ikapitong langit. Kung ano ang gagawin ko sa'yo, gawin mo rin sa akin bilang tanda na nagmahalan tayo. Kuya Will, sa buong pagkatao ko, umibig ako sa isang tribo. Masarap sa puso, bawat halik niya ay katumbas ng ligaya. Ligayang hindi ko natagpuan kahit kailan sa iba. Lumipas ang mga araw at napansin na ng mga tauhan namin ang kilos namin ni Emu. Para na raw kaming mag-asawa sa tingin nila. Hanggang isang araw, tinawag ako ni Papa. "Anak, Don, may itatanong ako, huwag kang magagalit," wika niya. "Pa, ano yon?" sagot ko. "Si Emu, yung ampon ni lola mo. Anak, may iba akong napapansin sa inyo." "Kuya Will," diretsahan kong sinagot si Papa. "Pa, siya ang boyfriend ko." Bigla siyang napayuko, tahimik, hanggang sa tuluyang tumulo ang luha sa mata niya. "Anak, kapatid mo siya. Nabuntis ko ang nanay niya noon." Napalapit kami sa isa't isa. Pinalipad ako ng hangin ng kanyang ina at inibig ko rin siya. Kaya siya ang bunga. Para akong binuhusan ng yelo. Napaupo ako sa lupa sa sobrang hiya. Asawa ko pala ang sarili kong kapatid. Napahagulgol ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Biglang dumating si Emu. "Tito, hindi ba nangako ka na hindi na kayo mag-aaway?" sabi niya. Kalmado, pero halatang nanginginig ang boses. Tumayo ako. "Asawa ko, akala ko, ampon ka lang nila, lola at lolo. Magkapatid pala tayo." Napatingin siya kay Papa at para siyang hayop na pinaglalaruan. Nanlilisik ang mga mata, punong-puno ng galit at sakit. "Sige, kung ayaw mong tanggapin ang pagmamahal namin, isama mo kami sa libingan. Barilin mo na lang kami habang magkayakap. Mas gusto ko pa yon kaysa paghiwalayin kami ng pagmamahal namin. Traidor kang ama, isa kang sundalo, pero tinalo ka ng kahinaan ng loob." Pinakalma ko si Emu. Hinarap ko siya, hinawakan ng kanyang kamay. "Walang makakapaghiwalay sa atin, minahal mo ako, at mamahalin pa rin kita, kahit pa masama sa paningin ng mundo. Tinamnan mo ako ng pag-ibig mo. Isinilid mo sa loob ko ang init ng isang sagradong sandata. Tanggap ko iyon. Sana wag mo yung alisin, dahil para sa akin, simbolo iyon ng pag-ibig mo. Kuya Will, hanggang dito na lang ang sulat ko. Salamat dahil sa pamamagitan ng channel mo, nabigyan ako ng lakas ng loob. Dahil sa kwento ni Kuya N, na ang tatlong magkakapatid, napalakas ang loob kong magsalita at magbahagi ng kwento. Nakilala ko si Kuya N sa isang business event ng Rotary Club dito sa Bulacan. At kung gwapo ang asawa ni Kuya N, mas gwapo ang asawa ko, si Emu, ang tribong tunay na nagpagising sa puso kong matagal ng pagod. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Sa mga taong akala natin ay dadaan lang, pero sila pala ang magbabago sa buong pagkatao natin. Tulad ni na Emu at Dondon, isang kwento ng pagmamahalan na binalot ng misteryo, tradisyon, at isang lihim na nagbago ng lahat. Hindi man perpekto ang naging landas nila, pinili pa rin nilang ipaglaban ang kung anong totoo sa puso nila. Hindi madaling unawain, pero minsan, pag puso na ang humusga, wala nang madali o mahirap. Ang natitira na lang ay katapatan at pagtanggap. Kung naantig ka rin sa kwentong ito, i-like mo ang video, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong may lalim, may puso, at may tanong na hindi basta nasasagot. At syempre, isang special shoutout kay Tony Tantuan. Maraming salamat sa suporta mo, boss. Ako si Kuya Will, at sa bawat kwento nating napapakinggan, sanay may bahagyang linaw tayong natutuklasan, hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa ating sarili.